Meron akong paliwanag dyan, kaso ang kulto, mahirap Ayan. magpaliwanag dyan. Sige lang, kala ng oras. Palitan Ad lang. Go. hominem. Ad hominem. Nasaktan si Hadouken. Siya ba yung nasaktan sa pagiging kulto? Biobirista, Bakit- pagka bakit ano na lang, ang- sabihin mo yung pagkakasunod-sunod pagtapos ni Cassie, sino kasunod para wala nang gumapang. Magsabi lang po yung INC kung sino yung gusto Sunod sumunod. ako kay Cassie. Ayun, magkakasama naman po kayo eh. Kasi ikaw, ano paliwanag niya sa Si Robin, Revelation? Bio, bigyan mo na ulit ng isang oras, Robin. Go! Revelation 16:12. Kahulugan para hindi nagre-reklamo yung mga viewers. Wala daw kayo sa paksa. Ipaliwanag nyo nga. Maliwanag natin. 16:12. River Euphrates is run out to Mesopotamia to the east of Israel behind the northern Arabian deserts. The Babylonian army had crossed the river when advanced toward Jerusalem to destroy in 6th century. Agoy, ang layo naman ng paliwanag ng ministro ni Robin. Shush. Paano na napunta yung Catholic dyan? Hindi nyo pala kaya nakasabi dito sa 16. The false prophets is the land of the beast in 13:11. So on the false prophets si Iglesia ng Kristo. O the land of the beast. Sa is yun. Diba? Galing kayo sa is? The rising sun. So dito sa libro ng aming pare, Christ is coming for the judge. Yan. Yan ang ginagawa. Hindi kasi naniniwala. The water dry up to prepare the way for the coming of the King from the east. That is Christ. Ayun. Hindi si Felix Manalo guys ha. Hindi si Felix. Si Jesus Christ. Concerning whom we read, behold the man whose name in the east, for him who coming away to prepare from the might judge. Moreover, in the name of the river Euphrates, and as in the sea, the river spring of water, in the sun of the throne of the beast, over which the angels had said to have poured out for the bowl. Those people who impure by indicates its water made the dry it say. Yun, kasama yung mga INC dyan. It means these people will possess nothing in the green or living within themselves. For what they have will be fitted in fire and approaching in judgment. Just as said, above the crop was ready, withered it is ripeness, and the vintage was harvest. So in the passage of most metaphorically, that is the water that river had come dry, so that nothing will living remain in it. And the rather and everything was destroyed, but the fire of divine judgment. Patay. Hindi pala alam ng mga INC ito. Agoy. In short, wala kasi silang Bible scholar. So yung Bible scholar nila is yung mga ministrong claim lang ng claim na wala namang pinag-aralan sa Biblia. Ika nga sabi ni Ventilasyon is, we are grammarless. Sabi niya kay Dr. James White, the greatest professor, scholar of Greek. Diba? If yung minister nyo yan, sabi nga, grammarless kayo, how you can explain this passage? And if you have no idea, hindi nyo naman aral. So, sasabihin nyo na ministro nyo, Katoliko yan. So, bakit Katoliko si Felix Manalo at ang Katoliko ay nag-spread ng divinity ni Kristo sa buong mundo? The whole Christendom is came from Christians that the follower of Christ is the Catholic Church, not INC 1914. They merged in the Philippines in 1914. My goodness. What a hypocrite are you? Destroying the church, destroying the priest. Look at Marie. Your minister ran away sa US because he molested 12 years old girl. You want a proof? I will show you the proof. So it means not perfect, but only the teaching of the Catholic
church is a pure and good teaching. Hindi yung pinistro nyo na naging anghel na nanggaling sa sikatan ng araw. Hindi pa nga na-discover yung Pilipinas may Biblia yan My goodness, Marie. Put something in your head. And for INC there, I challenge you to debate me. Apostolic succession. Debate with me. Don't worry, I will post your video. Paano ka nasa ako ni Jordex? So be it. Ako yung lalaban sa'yo, hindi si Yuhan. Deal with me. Kung kaya mo kong kalabanin. I'm not scared of you. Ikaw matakot sa akin. For many references I have. Thank you, host. Okay, time na. So, ayun, yun ang paliwanag ng Catholic sa paksa sa 1612. O next, kay Robin. Yon, kayo na po bahala ang humusga kung anong uring paliwanag ang ginawa sa Apokalipsis Bakit 5 16. minutes lang yan, Birista? 12. Payag, isang oras At gusto ko. pansinin niyo po si Johan kung ano po ang ginawa na pambabastos na habang tayo po ay nagsasalita ay siya naman din ay sumasabay. Isang oras yan, Ang totoo, habang nagsasalita kanina si Hadukin at ang iba pa ay may pinapakitang video. Kahayagan po na talagang wala po silang paliwanag ukol sa bagay na yan. At ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates at natuyo ang tubig nito. Ito ay tumutukoy sa unti-unting pagbagsak at pagkawala ng Iglesia Katolika Apostolika Romana doon sa uri ng pagiging tunay na iglesia. Bakit? Sapagkat dadaan ang kaharian ng Diyos. Yan walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo na magmamana ng kaharian ng Diyos. Tuloy natin. Ninyo, ngunit di masusumpungan. Ang kaaway ninyo'y wala ng Yan ho ay talaga. natupad. Hindi pang hinaharap lamang yan. Nakita natin kung ano ang nangyari. Sa mga kumakaaway sa Iglesia ni Cristo, naging baliwala. Naging walang bisa ang kanilang pakikibaka sapagkat ang sabi ng Diyos, sila ay mapapahiya. Hindi mo sila masusumpungan. Pero hanggang dito ba lamang ang hula ng Diyos sa mga magiging kaaway ng Iglesia? Lahat ba sila ay mapapahiya? Lahat ba sila ay mawawala? Wala bang ititira ang Diyos dun sa mga kaaway na yon? Pakinggan ninyo 60 at 14 ng Isayas. Yung mga nagpahirap sa inyo, ay yuyuko sa inyo bilang pagkalang. Aba, nakakasama natin sila. Kikilalanin nila ang Iglesia. Darating ang panahon yung mga kaaway na yan, igagalang ang Iglesia, yuyuko sila sa Iglesia. Bakit? Tuloy pa. At ang lahat namang nagtakwil sa inyo'y magpapatira pa sa inyong paanan. Ika'y tatawaging lungsod ng Panginoon. Siyon, lungsod ng banal na Israel. Ano po ang ibig sabihin noon? Yung mga nagtakwil sa iyo ay magpapatira pa sa iyong paanan. Ano ho ba ang simulang kalagayan sa lipunan ng gawain ito? Subalit anong itinakda ng Diyos na magiging kalagayan niya sa hinaharap? 60 at 15. Ikaw noong unay kinamumuhian at di pinapansin. Hindi ba totoo yan? Itanong ninyo sa mga matatandang kapatid. Maski ngayon, sa mga liblib ng mga nayon, sa mga probinsya, sa mga lalawigan, kinamumuhian at hindi pinapansin ng Iglesia. Pero ano sabi ng Diyos? Ngunit, mula ngayon, itataas kita at dadakilain. Ano po ang sabi ng Diyos? Saan hanggang pagkamuhi, pagtatakwil ng mga kaway? Ang sabi ng Diyos, itataas kita at ikaw ay aking padadakilain. Napakalaki ng plano ng Diyos sa iglesyang ito. Paano ho mangyayari yan? Ano ang itinalaga ng Diyos na ipagkaloob sa hinaharap ng Iglesia ni Cristo sa uling araw para siya maging lalong dakila, para siya matanyag, para siya lalong matanghal sa buong sanglibutan? 60 at 16 ng Isayas. Mapapasa iyo ang kayamanan ng ibang mga bansa. Hindi ho ba ang Babylonia ang tinutukoy?
na dati mayaman at hanggang ngayon ay mayaman pa siguro. Pero ang sabi ng Diyos, masasalin sa iyong mga kayamanang yan. Mapapasa iyo ang kayamanan ng ibang bansa. Tuloy. At ang mga hari tutulong sa iyo ng pag-aaruga. Hindi hong ibig sabihin sila ang sasandigan natin. Yung mga pinuno. Pero ang sabi ng Diyos, ang mga pinuno, pababayaan kong tumulong sa iyo. Nakikita natin yan na mayroong mga pinuno. Doon sa mga kapatid na kayo naman ang bahagi, hayaan yung ibigay nyo sa akin at ituloy natin ito na kahit sila ay mag-ad-home ay nakikita at nanonood naman ng maraming Katoliko kung ano ang talagang stand ng Iglesia ni Cristo sa Apokalipsis 16:12. Huwag natin silang patulan. So, kaawaan Sa'yo, natin sila. Pio, isang Pagbigyan oras. nyo. Mamaya ka na, Johan. Bigyan mo kasi Para isang hindi oras. ka halatang umiyak. May minuto pa, oh. Bigay nyo na sa akin, mga kasama, ha? Mamaya. Bigyan mo ng isang oras. Okay, next. Ako Sino muna. naman Ako ang muna, bro. magpapaliwanag sa Baka malulubat. Apokalipsis? Kuya Baka Paul, ikaw? malulubat ako, ano. Okay, Kuya Paul. Bro, Johan, ako muna. Oo. Sige, Sabi pakipaliwanag nila- daw ang kahulugan ng Revelation 16:12. 5 minutes. Sige. Papaliwanag natin ang kahulugan ng Revelation 16:12, no? At hindi po ako kontra sa mga sinabi ni Sis Cassie, no? Maliwanag po yung kanyang sinabi. Ngunit dahil ang gusto ng mga INC ay talagang bigyan ng kahulugan yung Revelation 16:12, ito po yung pagkakaintindi ko po dito sa talata, dahil meron pong mga sinasabi yung mga sugo nila na hindi ako disagree, no? Ako'y nag-agree sa sinabi nila. So ayon dito sa 12, at binuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Kung titingnan po natin sa Genesis, itong malaking ilog Euphrates, ito po ay nasa border ng hardin o ng paraiso, no? O tinatawag na Promised Land. So ang Tagalog ng Promised Land, lupang pangako, no? Yan po ay pinapaniwalaan ng mga INC na ang lupang pangako, yan din yung lupang pinili, no? Na sinasabi nila na far off, 'di ba? Far off, nasa silangan. Diyan nagmumula yung sinasabi nilang ibong mandaragit, no? Okay. Ayon dito, natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. Ito ang sabi din nila na haring mula sa silangan, sila daw ito. Itong mga haring ito mula sa silangan. 13. At nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw, at sa bunganga ng huwad na propeta, ang 3 karumaldumal na espiritong mukhang palaka. Sino po itong 3 karumaldumal na espiritong mukhang palaka? No? Una, si Felix Manalo. No? Pangalawa, yung pangalawang huling sugo nila. Yung pangatlo, si Eduardo Manalo. 'Di ba? 3 na yan. So malinaw po sa sinasabi dito sa 13 na ito'y mula sa bunganga ng dragon, bunganga ng halimaw at huwad na propeta. Kaya itong 3 karumaldumal na espiritong ito, walang iba kundi yung 3 huling sugo nila na may mukhang palaka. Sabi dito 14, ang mga ito yung mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng kababalagan. Demonyong gumagawa ng kababalagan. Okay. Interpretation dito, demonyong gumagawa ng kababalagan. According sa comics nila, gumagawa po ng kababalagan si Felix Manalo. 'Di ba? Bumubuhay daw ng patay, no? Bumubuhay ng patay. Yung sugo nila, no? Ayan sa comics nila, kababalagan po 'yan, no? Tsaka pangalawa, no? May kababalaghan pa siyang ginawa sa isang sister niya sa SDA. Kababalaghan din 'yan. Talagang maraming kababalaghan yung sugo nila. Okay. Next na sentence. Sabi dito, pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ang sabi dito, lalabanan daw nila. Kung babalik po tayo doon sa talata kanina na binasa ko sa 12,
sila yung mga hari mula sa silangan. Itong mga hari na ito, ayon dito sa 14, may pupuntahan pa silang ibang mga hari sa daigdig. No? Hari sa daigdig upang tipunin para labanan ang dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tama nga naman, dahil nagkakaroon silang doktrinal, kakalabanin nila ang Panginoong Hesukristo. Si Kristo kasi ang tinutukoy dito na makapangyarihan sa lahat. Araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Paano nila kinakalaban ang Diyos na ang Panginoong Hesukristo? Yung doktrina nila mismo, 'di ba? Gawa-gawang doktrina. So, pasok na pasok. Ngayon, umabot pa ako dito sa 14, talagang maliwanag na yung tinutukoy dito na mga namula sa bunganga ng huwad na propeta, mula sa bunganga ng dragon, walang iba. Tama nga naman yung sa Genesis 3:15 na sagot ni Cassie kay Robin na yung anak ng mga dragon, walang iba po. No? Malinaw na malinaw. So ngayon, nakuha po ninyo ang aming interpretation patungkol dito at nawa po'y hindi po ito sa paninira upang mamulat ang inyong mga mata dahil mahal na mahal na mahal namin kayo. We love you, INC. Kuya Barista, ibigay ko na po kayo, Kuya, ano po. Naman itong mga kulto na to, tumahimik kayo. Kuya Birista, ako muna, bibigay ko kay Kuya Robin. Bigay nyo time nyo. Teka lang, bita lang. Si Manny, 20 Kahit na minutes. kayo, ayan nasa taas Mga nasa taas na, 15. nasa taas na. Nabasa ko yung comment. Sige, bigyan kaya mo ng Robin, 15 minutes. Bigyan mo ng 15 minutes yan. Kasama na siya bigay doon. niyo na yung oras ko sa kanya. Bigyan mo Na ng 15 kumikilala sa minutes. iglesia. Ang totoo, ang isa sa nagpadala ng pagbati sa Iglesia ni Cristo ngayon sa anibersaryo ito ay ang presidente ng Estados Unidos ng Amerika na si George Bush Yan, tatakbo na yan eh. at saka ang kanyang vice-presidente na si Dan Quayle. Pero ang sabi ng Diyos, hindi lang kikilalanin. Darating ang panahon, sila'y tutulong sa iyo ng pag-aaruga. Tuloy mo. Basahin mo lang 16. Mapapasa iyong kayamanan ng ibang mga bansa at ang mga hari tutulong sa iyo ng pag-aaruga. At malalaman mo na ako ang Panginoong iyong manunubos at tagapagligtas, ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Ito bang iglesyang ito ilalago pa? Masyadong malakas ang ating gawain, lalo na nitong nakaraang Project Diamond. Maraming mga iglesia ang mga lokal ang nagsilago. Pero paano lalong palalaguin ng Diyos sa hinaharap? Ito po pinag-aaralan natin sa hinaharap pa ng iglesia. Nakikita natin ang katuparan. Ngayon pa, nararamdaman natin ang katuparan. Ngayon pa. Pero hindi lamang yan ang ipinangako ng Diyos sa iglesyang ito. Anong gagawin ng Diyos para palaguin niya ang iglesyang ito? At ano ang garantiya na yun ay mangyayari? 22. Ang pinakamaliit sa inyo ay magiging 1,000. Ang pinakaba ay magiging makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon. Gagawin ko itong madali sa kanyang Hindi kapanahunan. mo magtatagal yan. Gagawin ko itong madali sa kanyang kapanahunan. Ang mga maliliit sa inyo gagawin kong 1,000. Di ba marami pa tayong maliliit na mga lokal? Itanong nyo sa mga tagapamahala. Sa ibang bansa, merong mga maliliit na mga lokal. Pero sasabihin ko, ang sabi ng Diyos, ang pinakamaliit sa iyo ay gagawin kong 1,000. Ang pinakaaba ay gagawin kong pinakamakapangyarihan. Anong garantiya? Ang sabi ng Diyos, ako ang gumagarantiya. Gagawin ko ito nang madali sa kanyang kapanahunan. Ito bang sinasabing ito ng mga hula ay nababanaagan na ngayon sa katuparan? Nakikita na ba ang katuparan nito sa mga pahayag ng Diyos? Itong mga pahayag na ito ng Diyos, tayo ba lamang ang saksing testigo na ito'y natutupad na? Pakinggan ninyo ang patotoo ni Leonardo Mercado, isang editor ng Filipino Religious Psychology sa pahina 128. Pakinggan ninyo ang sabi niya. Sa 63 taon ng Iglesia ni Cristo, noong 1977, Noon pa ito ginawa.
yung akdang ito noong pa nasulat. Tuloy. Ay nakita ko ang pagunlad nito mula sa mahirap na iglesia ng masa hanggang sa mayama. May impluensya at makapangyarihang iglesia ni Kristo sa mga taon ng 1970. Hindi na ito ang noon ay mahirap na iglesia. Hindi na ito para sa mga hindi nakapag-aral. Kasi yan po ang paniniwala sa atin. Ito ay kaanib lamang ay mga mahihirap at saka mga illiterates, mga hindi nakatungtong sa paaralan. Pero alinsunod kay merkado, hindi na ito ngayon ganyan. Samantalang ang Iglesia po ni Kristo, hindi maitatago ang kanyang lakas, ang kanyang kalwalatian, ang kanyang kayamanan, nakikita sa mga bahay-sambahan, nakikita sa mga nangakatayong mga gusali, nakikita sa pagdami ng mga kanin, nakikita sa paglaganap sa iba't ibang panig ng bansa at ang kanyang pagdating sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa Pilipinas mo ba lamang kinikilalang iglesia ni Kristo ngayon? Pakinggan ninyo ang pag-aaral na ginawa ni Leonard Taggi, Iglesia ni Kristo, a study in independent church dynamics. Pakinggan ninyo sa pahina 244 hanggang 245. Ang Iglesia ni Kristo sa pandaigdig na pangyayari, ang kahalagahan nito ay malaki. Pangunahing dahilan narito ay ang laki at kayamanan nito. Ang Iglesia ni Kristo ang pinakamalaking nagsasariling iglesia sa Asia. Hindi lang ho sa Pilipinas, sa Asia. Isipin ninyo yan, hindi ako sabi niya. Hindi ho kayabangan niya. Tuloy natin. Bagamat hindi tinitingnan ng Iglesia ni Kristo ang sarili nito bilang bahagi ng pandaigdig na kilusang pangrelihiyon. Oo, dahil hindi naman tayo galing sa malalaking relihiyong pandaigdig, ang Katolisismo at saka ang Protestantismo. Ito'y talagang tatag ng Diyos na nagsasariling iglesia. Tuloy. Ang ibang mga Kristiyano ay dapat tumingin dito mula sa pananaw bilang pambihirang nagsasariling iglesia na pandaigdig at dapat magsikap na tumulad dito bilang huwara. Sino po huwaran nila ngayon? Iglesia ni Kristo. Yung Iglesia ni Kristo ang kinukutya, hinahamak, na nagsimula na kawawang-kawawa. Pero ngayon, sa awat tulong ng Diyos, gaya ng inawit natin kanina, sa pagpasok ng mga awit, ay binasbasa ng Panginoong Diyos, tinulungan, pinalakas niya, at ngayon ay ginagawang halimbawa bilang pinakamakapangyarihang iglesia sa Asia at kinikilala ng buong daigdig. Ano ang pagkakilala ng buong daigdig sa Iglesia ni Kristo na narito sa Pilipinas ang simula? Ituloy natin yung binabasang yan sa pahina 7. Ang mga nagsasariling iglesia ay nagsilitaw ng may kalakasan sa marami, kundi man sa lahat, sa mga bansang mahihirap o third world. Ang isa sa pinakamalaki, pinakamayaman, at pinakamakapangyarihan sa mga iglesyang ito ay ang Iglesia ni Kristo na mabilis na lumalaki sa Pilipinas. Yan ang patotoo nila. Buong kapakumbabaan na tayo yumuyuko ng pagpapakababa sa Diyos. Pero ang mga kaaway na natin, sapagkat ang sumulat niyan ay kalaban ng Iglesia ni Kristo, pero hindi niya mapasinungalingan ang nakikita niya, ang Iglesia ni Kristo raw ang pinakamakapangyarihan at mabilis na lumalaking iglesia. Tandaan po ninyo, ang pinag-uusapan natin na paksa ay Apokalipsis 16:2. Ang patuloy at unti-unting pagbagsak ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bakit natin sinasabi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang katuparan ng hinuhulaan na pagkatuyo ng Ilog Euphrates? Alam po ninyo, ang pagkasira ng Iglesia Katolika ay nawala na po sa uri ng tunay na iglesia. Halimbawa, ang mga Katoliko mismo ang nag-a-upload ng paninira ng mga Katoliko. Biruin mo, ang nagdasal sa kanila, ngongo pa. Hindi ba nagiging katatawanan na lamang po sa mga Katoliko
na parang ang dasal nila ay inaaring biro? Hindi ba yan ay bahagi ng pagbagsak at wala sa uri ng iglesia? Kagaya po nito, halimbawa ang kinikilala nilang krus. Yung krus na mahalaga para sa kanila, isinakay sa escalator. Nung isinakay sa escalator, hindi nagkasya. Ayan, kita nyo po, halos magkandaputol-putol. Ang nagbuhat ng krus, si Kristo. Ang nag-upload, Katoliko. Pinagtawanan ng kapwa Katoliko. Hindi ba nawawala na sa uri? Katoliko. Ginaya yung dasal ng Katoliko, ikinumbert doon sa birthday. Hindi ba nawawala na sa uri at unti-unting pagbagsak ng Katoliko? Happy birthday! Hindi po para kayo laitin eh. Kundi buksan po ang inyong damdamin na nasalaula na po. Nasalaula na po ang nagpapakilalang sila daw ang tunay na iglesia, pero sinalaula na. Yan ang uri ng pagbagsak at wala sa uri ng tunay na Kristiyano. Tinututulan nila ang kapatid na Eranio G. Manalo sa pagtuturo. Di umano iso ganyan. Tingnan po ninyo ang isang pari ninyo. Hindi ako natatakot. Natatakot lang ako kay Kristo. Sapagkat si Kristo tunay ang tuhanan. Sapagkat si Kristo tingnan nyo, nawala na sa uri. Oh, hindi ho ba? Ano pa ang lalong nagpapatunay sa inyo na nawala na sa uri? Mga kapatid, si Jesus ay itinatakwil ba ninyo? Opo. Kita nyo po kung kaano kabastos yung kabastos yung ginagawa nung isang pare, itinatakwil daw si Kristo. Nawala na po sa uri. Hindi po ba yan ay ang unti-unting pagbagsak ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang pagsasayaw sa loob ng simbahan. Nakaabito. Sasayaw ka ng ganyan sa loob ng simbahan? Hindi po ba yan ay isang kabastusan na isang uri na di umano'y ginagawa daw ng tunay na iglesia? Oh. Sige nga. Oh. Sayaw muna tayo. Pampasigla, Bioberista. Pasensya ka na. Oh. Di ba? Nawala na sa uri. Sayaw. Sayaw muna. Oh. Oh. Tapos kayo ang nasat. May oras po ako, Annabel. May oras ako. Oh. Di ba? Yan ba ang nasa uring tunay? Oh. Sayaw muna. Sumayaw muna kayo. Pampasiglang bilang. Si Robin. Sayaw muna. Uy. Twerk tayo. Twerk. Oh. Sige nga. Yan ba ang nasa uri? Alam ba ninyo na hindi lang pare ang gumanyan? Oh. Sige. Sige. Yan. Baka naman pipitsuging pari lang. Baka naman pipitsuging pari lang ang gumawa niya ng pagsayaw. Oh, may inimbitahan tayo. Oh, di ba? Oh, sige. Sige. Oh. Sige. Oh, sino yan? Hulaan nyo nga mga nasa comment section. Baka naman pagsayaw lang ang nasa pagbagsak ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi lang pala mga politiko, kundi pati mga miyembro ng Simbahang Katolika ang nasa listahan ng mga umani nakikinabang sa yaman ni Janet Lim Napoles. Hindi ba isa na namang katiwalian? Hindi ba isa na namang uri ng pagbagsak ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang dumaan nilang Christmas, Katoliko. Pakinggan nyo. Anak ko, nagbigay kami ng maayos. 200 ang usapan, tapos ganitong mumurahin na gift lang ang natanggap niya. Oh, ang binigyan ng regalo, Katoliko. Ang nagregalo, Katoliko. Grabe naman to, pumili pa talaga kayo ng pinakamura. Hindi ba kayo nahiya? Pasko na nga magdadaya. Oh, bakit Pasko na, mandaraya pa? Kilala nyo ba to? Kaya nga po, Abogado yan. Sino kayo?
Abogado yan. Yung pare, katoliko ho ako stakeholder ako sa Catholic community, sa Catholic Church. Yung pare na nakasuot pare pa kanina, yung Father Flaviano Villanueva ng SVD. Anong nangyari sa iyo, Padre? Oh, di ba ginagalang nyo yung pare ninyo? Tapos ano nangyari sa iyo, Padre? Karaniwang miyembro, pinayuhan yung pare. Ano pa ang bagbagsak ng Katoliko? Nagtinda ng mga ritual. Nung in-interview, nagtinda ng pampaswerte na lugi. Nawala na sa puhunan. Ano pa sinabi ng kanilang Papa sa Roma? Vaticano, yung marriage between a man and woman is valid. Ha? Ano daw? Oh, isang pari na naman. Oh, nasumpungan. Sumasali sa ganyang gaming. Napakahalay naman ng pari na yan. Yan ay bahagi ng pagbagsak ng Katolisismo. The Vatican marriage between a man and woman is legitimate. All other cases are not recognized. Hindi ba? Ano pa ang isang mga pagbagsak ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ayon yan sa grupo ng mga lesbians, gays, bisexuals, and transsexuals. Sabi naman ng simbahang Katoliko, okay lang na maging bading o lesbian. Ano daw? Talikod na eh. Okay lang maging aklash? Ha? Okay lang ba yon? At sa isang pamilya, isang pari ang nakatanggap ng sermon mula sa mga netizen at sa isang pamilya sa Pare, sinisermonan? Bagsak na. Wala na sa uri. Ano itsura ng mga nagpapapako sa krus ngayon? O tignan nyo. Pati ba naman nagpapako sa krus pinilit pa. Tignan nyo itsura. Wala na sa uri mga kababayan. Kaya unti-unti at nagpapatuloy ang pagbagsak ng Katoliko. Okay? Nasaktan. Salamat, Biowerista. Ako po ay kakain muna, Biowerista. Okay. Biowerista, thank you. Love you, Biowerista. Sinamahan kita, Biowerista. Biowerista, laban kita, Biowerista. Tatakbo na. Ayaw, tatakbo na. Tatakbo na. Iyak si Ruben. Ayaw. Wala na bawi. Iyakin pala si Ruben. Natakbo na. Natakot sa kanya. Ako sana magsasalita, no? Ako sana magsasalita. Wala tayong bawi Nilayasan tayo. Ako sana magsasalita Panex ako, Biyerista. Ako na lang babawi. Ito na lang. Ikaw ako na lang babawi. Sana babawi. Sana babawi. Tawa biglang layo siguro. Kasi ako. Babawi. Sana Ako babawi. Natakot si Robin, no? Ako kumubunang babawi. Sige, pagkatapos mo, ako ha. Bye, bye. Dalawa kayo, okay. Okay, dalawa. Ito, inoministro ng INCO. Ito, nasaan na kaya ito? Ay, umalis. Okay? Oh. No, I'm not. I'm not. Yes, you was, sir. You should have never been texting a 12-year-old girl. You piece of Agoy. shit. Man, you have anything on you?